Welcome back again sa ating sharing for bread of God. So, lumalabas na ako, kasi magaling na yung pakiramdam ko. Alam niyo naman sa mga video ko, kung nakikita ninyo mga kapatid na ang mga video ko ay lumalabas ako pag okay yung pakiramdam ko. Minsan, ang video ko ay itong Bible ang ginalagay ko sa camera para na mag-voice over na lang ako. Dahil yung mga panahon na yun, brothers and sisters, is mahina yung aking pangangatawan, mahina yung ating energy, yung katawang tao, yung katawan sanlibutan, napakahina. Pero at the same time, kahit mahina yung aking katawan, ang aking panampalataya at ang espirituhan na buhay ay malakas. So dahil nasa panampalataya ko at sa pagtiwala ko sa mahal na Diyos na hinihingi ko sa Kanya na pagalingin ako, ito brothers and sisters is lumabas na naman ako sa video, upang ibahagi ko yung sarili kong mga karanasan. Alam niyo ba brothers and sisters na kung sa medication ang pag-uusapan, wala ho akong ganun kasi wala akong sapat na pang paggamot or pira ang pag-uusapan. Ngunit nagkapadoktor ho ako. So sa mga doktor na ibinibigay sa akin na gamot, alam ko na hindi tama kasi ang mga gamot ay ang binibili ko yung mga generic lamang. So, kahit pa sa mga ganun brothers and sisters, basta naniniwala ka sa mahal na Diyos, alam ko na mahal na Diyos, hindi ka pababayaan. Ganun no ang buhay ko. So, dahil sa paniniwala ko at sa pagtitiwala ko sa mahal ng Diyos na ako ay pagagalingin ito, makatayo na naman ako, at saka makalakad. So, yesterday nga, nakapunta pa ako sa sayawan ng mga bata sa school, So, dahan-dahan lang, kahit pa na yung numbness o yung bigat ng buong katawan natin is nandyan. Ngunit na alam ko na ang lahat na yun ay mga pamaraan upang lalo akong manampalataya sa mahal na Diyos. Ang point dyan, brothers and sisters, is ganito. Papagalingin ka ng mahal na Diyos kung ang panampalataya mo sa Kanya ay totoong totoo at hinihingi mo sa Kanya. Ganun ho ang nangyayari sa buhay ko. Hinihingi ko sa Kanya na papagalingin ako at bigyan pa ako ng pagkakataon na makasama siya sa tawhanon kong buhay, Siyempre maganda brothers and sisters yung makasama mo siya sa sa kabilang buhay or tinatawag sa eternal life na ipinangako ng mahal na Diyos. Napakaganda ho yun. Ngunit ang aking gusto kong mangyayari sa aking buhay ay habang buhay pa ako ngayon ay makashare ko yung mga kabutihan at pagmamahal na mahal ng Diyos sa akin, yung mga mirakulo na ibinabahagi niya sa buhay ko. Gusto kong ibabahagi sa inyo upang inyo rin na maranasan. Totoo yung brothers and sisters. Alam niyo ba na pag magkaroon ka ng mirakulos sa buhay mo na mula sa espiritu ng mahal na Diyos, halimbawa ikaw ay gumaling o ikaw ay may hiningi at nangyayari yun na parang ayaw mo maniwala, ngunit nangyayari yun dahil sa lagi ka umiiyak sa Kanya, iniiyakan mo sa hinihingi mo sa Kanya, talaga nag-heart to heart to ka sa Kanya, talagang hindi ka hihinto sa kakatiwala at sa kakahingi sa Kanya dahil sa mga bagay na yun, dyan din yung mga tentasyon sa buhay. Tatandaan nyo brothers and sisters, pag ikaw ay malapit sa Diyos, ang relasyon mo ay malapit sa Diyos, ang tentasyon sa buhay is lumalapit din. Kaya kailangan kumapit at kapit lang sa mahal na Diyos. Yun ang nagiging buhay natin bilang tao sa mundo. Bilang tao lamang tayo dito sa mundo ay makakasasala o tayo brothers and sisters. Wala ho sa atin perpekto at wala ho sa atin na walang may kasalanan. Lahat ho, tayo ay makasalanan. Ngunit lahat ho yan ay naitubos na tayo ng mahal na Diyos dahil si Jesus Christ ay nalansang sa cross. Ganun ho brothers and sisters. So, ang ibabahagi ko sa inyo, ang realidad sa buhay ko na dahil sa panampalataya at sa pagtuo ko sa Kanya, sa pagtiwala ko sa Kanya, ito, lumalaban ako sa sakit ko, pero alam ko'y gagaling ako. Naniniwala ako nga pagalingin ako ng mahal na Diyos. Nakikita nyo ako, sa tingin ninyo is, di ba, ang pananalita ko, ang
ang itsura ko, makatayo ako o makalakad ako, di ba? O makalakad ako, brothers and sisters, di ba makikita ninyo? Ngunit sa totoo, ang buong katawan ko na yan, parang gumagalaw yan, and then parang nahihilo ka, and then parang something na ang hina-hina mo. Pero ganun pa man, kahit mahina yung katawang tao kung katawan lupa ko, ang aking panampalataya, ang aking pagtuo sa mahal na Diyos ay buo. Buo. Kaya yun lagi ang sinasabi ko sa kay Lord. Lord, gabayan mo lang ako. By the way, brothers and sisters, bago pala ako magbigay ng sharing ko ng tungkol sa Bible, manalangin muna tayo. The name of Father, and to the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, nagpapasalamat ako sa iyo sa mga grasya at mga mirakulo na ibinigay mo sa akin. Isang mirakulo para sa akin ang aking paggaling, at ito ay nakashare na naman ako ng bahagi ng buhay ko na kasama ka. Ganon din akin naman na ipaabot sa kung sino man ang makapanood itong video ang aking karanasan, na ikaw lamang ang nagpagaling sa akin at ikaw lamang aking kasama araw-araw kung bakit ako ay nandito pa sa mundo. Maraming salamat. Karon pa man, Lord, humingi ako ng pasaylo sa iyo dahil alam ko na ako ay nagkakamali sa aking buhat, sa aking pulong, sa aking hunahuna, sa lahat ng aking mga pagkakamali. Hinihingian ko yan ng tawad. At ganon din, Lord, nagpapasalamat ako sa mga gabay at bugay na binigay mo sa akin. Ganon din, hinihingi ko sa iyo ang karagdagang kaalaman upang aking maunawaan ang kung ano man ang nakasaad sa Bible or ano man ang aking binabasa. Bigyan mo ako ng sapat na pag-uunawa sa mga bagay na iyon upang aking maunawaan at aking ma-share sa aking kapwa ang nagkakarapat-dapat ayon sa iyong pag-uutos sa akin. Maraming salamat, Lord. Okay, brothers and sisters, so may isi-share ako pala sa inyo, ano? Ito siya ay gusto ko talagang ibabahagi ito, no? Lagi ko ito inuulit dahil gusto kong tatapusin talaga itong sa nakasaad dito sa 1 Corinto verse 12. Ito yung sinasabi niya na isang chapter 12 verse 12 ba? Ito ho yung sinasabi isang katawan ngunit maraming bahagi, di ba? Sapagkat si Kristo tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Ano? Alam niyo ba, brothers and sisters, yung buhay natin dito sa mundo, lalo pagdating sa mga reliyon, iisa lang naman ho yung ating lahat na pinagsisilbihan yung mahal na Diyos. Ngunit marami lang ho mga katawan, marami lang ho mga bahagi. So, kaya nga dapat wala ho yung samaan ng mga pananalita sa kapatrilyon, iiwasan ho natin yun. Hindi ho tayo pwede magsabi na ang pangit nila, ang sama, ang ganito, ang ganon. No, wag ho tayo magsabi na ganon. Kasi talagang ayon dito sa nakasulat sa Bible ay iisa lang ang katawan ng mahal na Diyos, ngunit maraming bahagi. Ibig sabihin, kagaya sa katawan natin, may mata, may ilong, may kamay, may paa, lahat yan ay nagtutulungan. Ganon din ho sa reliyon. No? Marami hong bahagi, maraming reliyon dito sa mundo, napakarami ho. Pero isa lang ho ang katawan nun, si Jesus Christ. Iisa lang ho yung katawan na ating siniserbisyuhan. Kaya hindi ho tayo magsasalita ng hindi maganda sa bawat reliyon dahil lahat ho yan ay may kanya-kanyang obligasyon. Ang pinaka-importante sa buhay natin yung ating puso dahil dito tayo babasihan ng mahal na Diyos. Dito magtingin ang mahal na Diyos kung ano ba kalapit ang relasyon mo sa mahal na Diyos. Hindi ho siya titingin sa reliyon. Hindi ho siya titingin kung saan ka nang galing na reliyon, kung saan ka nang galing, kung anong lahi ka. Hindi ho. Kundi titingin sa kung anong laman ng puso mo at kung ano ka kalapit sa mahal na Diyos. Tatandaan ho natin lagi, brothers and sisters, na dito sa mundo, maraming bahagi ang pagtuturo, ngunit iisa lamang ang katawan dahil ho nakalagay ho yan dito sa 1 Corinto chapter 12 verse 12. Tatandaan ho yan, brothers and sisters. Kaya
wag na wag tayo magsalita ng kung anong kasamaan. Okay? Dahil iisa lang ho ang katawan na siniservisyohan natin at isang katawan lang ho yung ating panalangin. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, brothers and sisters. I hope nagustuhan niyo yung video ko ngayon. Mag-comment and then mag-share kada continue sa pagkinig sa mga sharing sa buhay. Ito ay personal at aking panampalataya sa mahal na Diyos. Thanks, God. Ito, brothers and sisters, magaling na.